Invalid daw kaya hindi dapat ipatupad ang 6.326 trillion na budget ng gobyerno ngayong 2025 ayon kina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Davao City Congressman Isidro Ungab. Ang basya nila, ang hawak nilang kopya ng BICAM report kung saan may mga blanco raw sa ilang pahina. May unang balita si Jonathan Andal. Matapos pirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos noong December 30 ang lagpas 6.3 trillion peso 2025 national budget, pinuna ngayon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang anyay mali sa pambansang budget. Batay sa sinasabi niyang kopya ng BICAM report na hawak niya. Ito yung mga blanco. Hindi mo nagpas ilo with blank. Sinabi niya ito sa special episode ng podcast na Basta Dabawenyo na naka-upload sa YouTube channel ng anak niyang si Davao City Mayor Baste Duterte. Kasama rito ng dating Pangulo si Congressman Isidro Ungab ng 3rd District ng Davao City na naging chairman ng House Appropriations Committee sa administrasyon ni Duterte at Benigno Aquino III. Si Ungab daw ang nakapansin sa 13 pahina sa BICAM report ng 2025 budget na may mga blanco o patlang sa halaga ng nakalaang pondo. Gaya raw ng pondo ng National Irrigation Administration o NIA at Philippine Coconut Authority o PCA. Karamihan daw sa mga may blanco nasa pondo ng Department of Agriculture, gaya ng sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR, small-scale irrigation projects, at agricultural machines, equipment, and facilities. May blanco rin daw sa unprogrammed appropriations. This is the first time that I saw a bicameral conference committee report na may mga blanco. Na-shock nga ako. Makikita natin na defective yung BICAM report. At bakit pinirmahan ng members? So the House and the Senate ratified defective BICAM report. In other words, apektado yung ating GAA. Parang ka nag-issue ng check kanya ng blanco to. Ano yung sabi? Sila na ang maglagay, ang sekretary o ang direktor? Anong kalokohan ng naisip ninyo niya? Dahil dyan, sabi ni Duterte, walang bisa ang 2025 national budget kaya hindi raw ito dapat ipatupad. I would like to remind Congress, mali ho yan. It's invalid. Please correct it. Or recall the budget and demanded explanation kung bakit dumating sa inyo yan na ganun kablangko. That is falsification of law. Perjury yan or whatever criminal action. You can all go to jail for that. Kung akong tatanungin, akyat na yan dapat sa Supreme Court kasi napirmahan na ng Presidente. Posible raw sumama si Ungab sa mga petitioner na hihilingin sa Korte Suprema na ideklarang invalid at unconstitutional ang 2025 budget. Sa ngayon, inihahanda na raw ng mga abogado ang isasampang reklamo tungkol dito. Hiningan na ng reaksyon ng GMA Integrated News ang Malacanang pati ang liderato ng Senado at Kamara para kumpirmahin kung ang kopya na hawak nila Duterte ang ipinasa at pinapirmahan sa Pangulo. Pero wala pa silang tugon. Matatandaang na-delay ang pagpirma ni Pangulong Marcos sa national budget dahil kinailangan daw ang mabusising pag-review dito. Sa pinirmahang national budget, vinito o hindi inaprobahan ng Pangulo ang 26 billion sa DPWH at 186 billion sa unprogrammed appropriations dahil hindi raw akma sa mga prioridad na programa ng kanyang administrasyon. Itong unang balita, Jonathan Andal para sa GMA Integrated News. Samantalang maring itinanggi ni Executive Secretary Lucas Bersamin ang sinabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at Davao City Congressman Isidro Ungab tungkol sa mga umano'y blanco sa 2025 national budget. Ay kay Bersamin, malisyosong pagkakalat-an niya ito ng fake news, sabay giit na bawat pahina ng 2025 national budget ay binusisi bago pinirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos. Makikita raw ang inaprubahang bersyon ng 2025 General Appropriations Act sa website ng Department of Budget and Management at wala raw programa, aktibidad o proyekto na iniwang blanco ang budget. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na
sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.